Para sa ating henerasyon, walang katulad ang nakagisna nating mga laro tulad ng patintero at tumbang preso. Ibang-iba sa video games na kinagigiliwan ng kabataan ngayon. Buti na lang at may mga nakakaisip buhayin at palaganapin muli ang mga larong Pinoy. Ito po ang balitang hatid ng ating Good News Girl, Bea Binene. Taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang ko 3, nakakatago na kayo. 1, 2, 3. Tunay nga wala na masasaya pa sa pagiging bata. Sigurado kung karamihan sa atin ay nakipaghabulan at nakipaglaro din sa kalsada at lansangan. Pero dahil sa computer at video games, ang mga tradisyonal na laro, unti-unti na raw nalilimutan ng kabataang Pinoy tulad ng 5 taong gulang na si Lance. Madalas siya maglaro ng PSP, PS3. So, lalo na sa bahay. Tapos sa bahay kasi isang anak ko lang siya, so wala siyang kalaro. So, pag lalabas siya, hindi naman lahat ng kapitbahay namin may mga bata din. So, he prefers to stay at home na lang, tapos plays PSP. Pero sa araw na to, game over muna si Lance sa kanyang computer games dahil sa tulong ng eskwelero. O isang programa naglalayong magpalaganap ng tradisyonal na larong Pinoy, matututunan na niya ang mga larong kinagigiliwan ng mga naunang henerasyon ng kabataan. Doon sa eskwela namin, ang ginagawa namin, meron kaming 20 minutes na kung saan tinuturo yung mga laro natin, yung mga techniques ng paglalaro. Patintero, tumbang preso, piko, no? At lahat ng klaseng larong Pinoy. At ginawa namin ito na parang school clinic o parang workshop para yung mga kabataan natin ulit ngayon matutunan kung paano nilalaro yung mga laro ng lahi. God, right? Piko. Sinimulan ni Kuya Dicky ang eskwelero noong taong 2005. Inumpisahan niya magpalaro sa mga barangay at maliliit na komunidad hanggang dinala niya ito sa mga eskwelahan ng libre. Ito ay para paigtingin sa mga kabataan ngayon ang kaalaman sa mga larong Pinoy noon. Kitang-kita kay Lance ang sigla na makasalumuhan niya ang iba pang mga mag-aaral mula sa Diliman Preparatory School. Masaya sila naglaro ng luksong tinik, luksong baka, sipa, tumbang preso at iba pang mga larong Pinoy. It's my first time and I enjoy it. Sobrang natuwa po ako sa mga laro. Nagkaroon po ako ng maraming friends. Mas nag-enjoy po ako ngayon than computer games. Makakatulong ito sa anak ko kasi yung confidence niya, tapos yung sa social life niya, yung pakikipagkaibigan niya sa mga ibang bata, made-develop talaga ng gusto. Ayon sa eksperto, ang mga tradisyonal na laro natin ay sumasalamin sa ating kultura. Ito ay pinakilala at inintroduce sa atin ng mga ninuno na rin natin mga Pilipino. Lahat ng ethnic group sa Pilipinas, meron silang sariling indigenous games o mga katutubong laro. Kaya naman hindi nakapagtataka ng maski ang mga foreigner na aaliw sa mga ito. Isa na sa kanila ang Iranian national na si Kuya Kurosh. Kitang-kita ang natatangi ng galing sa paglalaro ng sipa, ang Pinoy version ng sikat na Malaysian at Thai sport na sepak takraw. Ang Pinoy version, gumagamit tayo, we are allowed to use pwede tayong gumamit ng siko. But in sepak, in Southeast Asian version, pwede tayong gumamit ng ulo na hindi naman tayo pwedeng gumamit ng siko. Bukod sa pagiging libangan, may malalim pang dahilan kung bakit naengganyo si Kuya Kurosh sa paglalaro ng sipa. The first reason for joining the group because I want to find more friends. Filipino game are interested and are enjoying playing them. Pero para sa iba, hindi lang simpleng libangan ang larong Pinoy, kundi isang matinding kompetisyon. Tagisan ng galing, labanan ng diskarte, at kakaibang diskarte ang ipapakita ng iba't ibang participant. Ito ang Todo Patintero 2012. Nasa ikatlong taon na pagdaos ng Todo Patintero, isang proyekto ng Yabang Pinoy.
Pinoy, isang non-government youth organization na nagtataguyod sa mga kulturang Pinoy. Nilahukan ng halos 200 kabataan ang palarong ginanap sa Sunken Garden ng University of the Philippines din naman. Ang usual na patintero ay may isang court, 4 na members bawat team. At ang goal lang nila ay harangan yung daan para hindi makapasok at para hindi maka-reach the end at para hindi makabalik yung kalaban nilang team sa pinanggalingan nila. Ang tawag dun sa nasa gitnang nagde-defend ay ang patotot. Siya yung tumatayong leader na nagde-defend na team. Pero sa paglalaro ng Todo Patintero, may isinasagawang mahihigpit na rules at regulations para sa mga participants. Dito, binibigyan lang sila ng 10 minutes bawat round para maka-goal. Kaya kailangan nilang sikapin na makarami ng goal bawat round. Maski sa katirikan ng araw, halatang enjoy na enjoy ang mga manlalaro. Hindi lamang siguro yung mga gas-gas nila or mga pasana na kuha nila mula sa patintero, pero yung saya, tsaka yung excitement, yung sabik nila sa pagka-Pilipino, tsaka hindi lang yun, bagong mga kaibigan. Sa pagtatapos ng paglalaro, ang grupong mga batang lansangan ang itinanghal na champion. Masaya siya kasi parang huli ako naglaro ng patintero, grade 2 pa lang ako. At least yung ganito, sana makita nila na nag-enjoy kaming lahat. Oo, napapagod, napapawisan, pero masaya eh. Iba yung larong Pinoy eh. Ang pakikilayak sa mga larong Pinoy ay hindi lang simpleng pakikipagsaya, kundi ito ay makabuluhang pagunita sa kultura ng ating bansa. Beli ka na. Mag-taping ba tayo ng Alice Boys, di ba? Ayoko maglalaro